Kung taga Solano, Nueva Vizcaya ka, ay alam mo yung lugar na to. Kung saan iba't ibang street foods yung makikita mo. Yung tipong nakikrave ka ng mga pagkain, punta ka lang dito sa Solano Triangle. Hi everyone! For today's vlog, tara't samahan nyo kami sa pag-food trip at pupunta nga tayo sa Solano Triangle. Kung saan, dito mo nga makikita yung mga iba't ibang klase ng street foods. At kung taga Solano ka, alam na alam mo yung lugar na to. Few minutes drive away nga lang yung lugar na to sa amin. Pwedeng lakarin, pwedeng e-bike, at ngayon, gamit nga namin yung e-bike ng pinsan ko. Kasi kasama din namin yung mga chikitings. Takam na takam nga kasi talaga kaming kumain ng mga street foods. Hapon nga lang pala sila nagbubukas dito. Kaya't dinayo ko pa talaga yung pinsan ko para ayain at magpunta dito. Sobrang lapit din pala to sa school nila ate. Tingnan nyo yung school nila. Ang gandang tingnan no. Bagong-bagong pintura nga. Sa ngayon, may event kasi sa school nila. Bandang hapon na to at tingnan nyo naman yung clouds. Sobrang ganda nga niyang tingnan pag hapon. Dito banda na nga lang kami nagpark ng sasakyan. Sa bandang triangle kasi ay crowded na rin. Lalakad na lang kami ng konti. Kasama nga si Ate Cheska, si Ervin, at yung pinsan ko at yung pamangkin pa. Saktong-sakto lang yung punta namin dito mga around 4 p.m. Bungad pa lang ay naaamoy na nga namin yung mga iniihaw na mga isda. Medyo mahaba-haba ng konti yung nilalakad namin papunta dun sa mga street foods na sadya namin. At habang naglalakad, amoy na amoy nga talaga yung mga iniihaw. Tinawag pala tong triangle dahil sanggalang nga yung daanan dito. At triangle shape. Tingnan nyo naman yung mga nakasalang na isda dito. Parang ang sarap magkamay para ulamin to no. Medyo hapon na to pero yung mga ibang stores ay hindi pa bukas. Dito sa area na to ay buhay na buhay nga to pag medyo pagabi na. Sa tuwing uwian ng empleyado at mga estudyante at yung tipong gusto nilang kumain ng street foods o di kaya mag-take out ng mga pagkain o di kaya pang ulam na rin ay dito nga sila dumidiretso. Kasi nga kapag tinatamad ka na magluto ng pang ulam nyo, takbo ka lang dito para bumili. Una pala naming pinuntahan tong fishballan. Nag-request kasi si Ate Cheska ng kwek-kwek and fishball for Ervin. Medyo pila-pila na nga rin kami dito at marami na rin bumibili. And finally, nakuha ko na nga yung orders namin dito. Self-service nga yung paglalagay dito ng sauce. Ikaw na yung bahala kung gaano karami yung pwede mong ilagay or gusto mong ilagay. At in fairness, masarap yung sauce nila dito. Ganito pala yung part ng triangle dito sa amin. Pagkatapos sa fishball, bumalik kami dito sa ihawan dahil gusto nga namin ng barbecue ng pinsan ko. Nag-order siya ng ulo ng manok, barbecue at liver. Samantalang ako, tenga ng baboy at isaw naman. Favorite ko talaga yung inihaw na tenga ng baboy. Yung may kasamang soft bone, ang sarap kasi pag ninunguya. Sa haba pala ng pila ay kailangan nating maghintay. Kaya't nag-order muna kami tapos iniwan naman saglit. Alam nyo bang sobrang lambot at sobrang sarap nga ng barbecue nila dito? Habang naghihintay, kinain na nga rin namin yung mga nauna naming pinamili. Alam nyo bang kanina pa ako naghahanap ng takoyaki? Gustong gusto ko kasing tikman to. Late pa lang dumating. Ngayon pa nga lang sila nag-start na mag-set up. Ang ganda nga ng idea nila na ginawa dito sa mini elf nila. Ginawang takoyaki store on wheels. Pina-convert nga nila as mini store. Yung idea sa mga abroad, gaya ng mga napapanood natin sa mga Korean novela. Medyo matagal-tagal pa nga yung hihintayin ko. Kaya't naglakad-lakad muna kami dito. Ang ganda ng store nila. Kuhang-kuha nga yung mga takoyaki store dun sa Japan. Ay, bigla ko tuloy na miss ang Japan. Sa medyo matagal na paghihintay ay finally nakuha na nga namin yung order namin. May nakita rin pala kami dito ng mga kapitbahay namin. Pagkakuha ng orders ay pauwi na rin kami. Pero bago mandar yung sasakyan, tinikman ko nga muna saglit yung takoyaki. At eto, pabalik na rin kami sa bahay ng pinsan ko. Ganitong oras talaga yung pinaka-paborito ko. Oras ng sunset. Habang daan, nagkukulitan nga kami dito. Hindi pa rin maiiwasan yung maraming kwentuhan. Ito nga pala yung bayan namin ng Solano at ito ang Silawan Street dito sa Barangay Rojas. Ang linis at ang gandang tingnan no. Dito pala kami pinanganak na magkakapatid at talagang dito ang bayan ng father side ko. Ilang minuto nga lang at nakarating na kami dito sa bahay. And look at this, dahil sa sobrang kagutuman, ito na lang yung nakuhanan ko ng video, yung paubos na. Ito pala yung favorite kong tenga ng baboy. Sobrang lambot at ang sarap ng pagkakatimpla nila. At alam nyo yung suka nila, sobrang sarap nga din. Nag-add nga lang ako dito ng sili kasi gusto ko yung medyo may anghang ng konti.
Grabe, habang ini-edit ko to, hala, natatakam na naman ako. Kayang-kaya ko nga neto makaubos ng hanggang 4 na stick. Naalala ko tuloy nung nasa Manila pa ako. Nung dalaga kasi ako ay dun ako nag-work. Tapos solo living, mga ganitong inihaw na nga lang yung kinakain ko at hindi na nga ako nagluluto. Isang rice ng kanin at 3 stick ay solve na ako noon. O siya, hanggang dito na lang muna ulit ha. At maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!